Bukod dun sa physical features, meron pa ba tayong ibang dapat i-consider o i-check sa gulong bago magbiyahe? Ang ma-advise ko dito, lalong-lalo na kapag yung gulong mo ay medyo matagal na, dapat alam mo na rin yung expiration date or yung manufacturing date ng gulong na nakakabit sa motor mo. O kaya naman, in cases, halimbawa, kailangan mo nang palitan yung gulong mo, bibili ka ng gulong sa isang tire shop, kailangan alamin mo yung tamang date kung kailan ito na manufacture. Kasi hindi porke nabibili sa mga tire shop ay bago yung gulong. Gusto mo matutunan kung paano natin malaman yun? Una nga, Kuya Juan, di ko alam, nag-expire yung gulong eh. May expiration ng gulong. At malalaman natin yun by checking the manufacturing date ng gulong. Ito yan. Alam mo yung sa mga pagkain natin, sa mga chichire, may nakalagay expired by. Yun. Hindi ganun nakalagay sa gulong natin. Yung gulong natin, maraming mga codes yan. Siguro sa ibang pagkakataon, iisa-isahin natin yan. Pero sa tanong mo, dito yan, Kuya Brian, after netong dot numbers, yan yung dot, etc. number, meron ditong section na parang nakapaloob siya sa isang oval. So eto, anong numero nakikita mo dun sa loob ng oval na part na yan? 0324. Yan ang manufacturing date niyan. Paano basahin yan? Magandang tanong na. Paano basahin? Ang ibig sabihin lang niyan, itong gulong na to ay na-manufacture third week ng 2024. Third week. So, ang ibig sabihin, January 3rd week, 2024, na manufacture itong gulong na to. So, itong gulong na to ay meron ng edad na 2 taon na siya. Ang common expiration ng gulong natin, if you were talking about shelf life, hindi yung ginamit, hindi yung nagagamit sa kalsada, nakastock, katulad nitong mga to, you have until 5 years na shelf life from the manufacturing date para mo masabi na ang isang gulong ay expired na. Etong example natin, na manufacture siya 3rd week of 2024, so that's January 2024. So pwede pa tong matenga, pwede pa tong ma-stock sa shelf life ng mga tire shops hanggang 2029. January 2029. Ibig sabihin ba, Kuya Juan, kahit hindi siya nagagamit, bagong-bago, makapal, pero expired na siya, hindi na siya pwede gamitin? Hindi na siya recommended gamitin. Bakit? Sa loob ng 5 years, may mga iba't ibang elements na naka-apekto sa quality ng gulong. Again, this is rubber, so also subject to wear and tear. Pwede rin itong maging malutong, depende sa temperature ng surroundings niya, pwede rin itong maging masyado ng malambot. Ibang usapan na, Kuya Brian, kapag gamit na hindi na naabot ng 5 taon. Pero kung bibili kayo ng mga gulong na nasa tire shops, isa yan, tingnan niyo yung manufacturing date at talagang proper yung storage ng gulong nila kasi yung iba naman na-expose sa ulan, sa init, edi hindi mo na rin mamaximize talaga yung 5 years. Hindi na siya recommended na gamitin pa. Mukhang guilty ako dyan, Kuya Juan. Kasi pag napaplatan kami, motor, tricycle, syempre kung ano nakita mo sa vulcanizing shop, yun ang kukunin mo. Hindi ko na iniisip yung yung expiry. Basta makatakbo lang kami. Lalo na surplus pa, madalas ang kukuning gulong para makatipid. For emergency cases, pwede naman yun. Pero kung talagang ibabiyahe mo ng mas matagal pa at mas malayo, I would suggest bumili ka ng bagong gulong, check mo yung manufacturing date.